Ay magandang umaga po, Ninong Ted, Ninang Chacha, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umagang to. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas po, mamamasko po, Attorney J. Ninong. Okay, Ninong, diretso po tayo 'di ba sa trabaho natin dahil ito yung mga panahon na pinakamarami po talagang tao sa pantalan dahil may mga umuuwi po ng probinsya. Kamusta po overall picture ng mga pantalan natin ngayon? Mas marami po ba yung tao ngayon compared to last year? Well, Ma'am Chacha, sa totoo lang po, no, ngayong araw po na to, medyo humuhupa na po pakonti-konti yung pundami ng mga pasahero natin sa mga pantalan natin. Ano? Bagamat nung nakaraang weekend po, nung Sabado at Linggo hanggang nung Lunes po, talagang dagsa po yung tao sa mga pantalan natin. At ayon po sa tanong nyo, kung mas marami po ba ngayon kaysa nung nakaraang taon, totoo po yan. Kasi ang ine-estimate po namin, kung nung nakaraang taon po, nasa 4.4 million po tayo na sa buong Pilipinas po na bumiyahe po sa mga pantalan natin between December 15 to January 5. Inaasahan po natin na for ngayong taon po na to between December 15 to January 5 ay aabot po tayo ng nasa 4.6 million. Ano? Pero dahil nga po sa nakita nating dagsa ng tao, mukhang yung pong estimate namin na 4.6 ay malalampasan po yun. Mabanggit ko lang po, Sir Ted, Ma'am Chacha, yung pong katulad example po natin sa Batangas, ang normally po, ang peak season volume po natin dyan, pag mga holidays, Pasko, Undas, nasa mga 20-21,000 lang po tayo dyan nakatao sa isang araw. Nung pong nakaraang weekend, umaabot na po tayo ng 30,000 eh. So there is a 50% increase po doon sa ano natin, sa estimated volume po natin or sa mga nakaraang volume po natin sa mga nakaraang taon. So ito po sinasabi nyo ngayon na mas marami at dagsa ang mga tao ngayon na umuwi sa kanilang mga probinsya. Ano po yung mas nakita nating mga naging problema dun sa iba't ibang pantalan ngayon? At handa po ba itong mga ports natin, especially dun sa matatao po na areas? Well, katulad po sa mga nakaraang panahon, nakaraang taon na tayo po, paulit-ulit na po nating binabanggit yan sa programa nilang po ni Sir Ted. Makailang beses na po yan tuwing tayo, ako po ay inyong kakapanayamin. Kulang po talaga yung mga barko po no, na bumabiyahe po sa mga pantalan natin. In fact, yung nga pong naging problema dito po sa port natin sa Batangas at sa port po natin sa Lucena, yung pong biyaheng papunta pong Romblon, biglang dagsa po talaga yung mga kababayan natin pauwing Romblon. Kaya lamang po hindi po handa yung ating mga shipping operators dyan. At ang nangyari po kasi dyan, dalawang barko lamang po ang bumabiyahe dyan between Batangas and Romblon. At isang beses, isang araw lamang po ang biyahe. So talagang kawawa po yung mga kababayan natin na naghihintay na makabili ng ticket dahil wala naman pong online na booking system silang in place. So talaga pong pipila at maghihintay po sila kung kailan sila mabebentahan ng ticket. At yan po, nung nakaraang Lunes ay nag-intervene na po tayo dyan at sinabi po natin sa kanila na alam naman nila yung schedule, yung shipping lines po, no? Na kaya pinatikita na po natin yung mga kababayan natin at nang hindi po parang naghihintay sa wala yung mga kababayan natin. So, since ganito naman po yung sitwasyon natin every year, sabi niyo po kulang pa rin yung mga bumabiyahing barko, anong solusyon po natin dito para sa susunod na taon? Halimbawa, paparating na rin po yung Semana Santa para masiguro na hindi na po yan ma-experience ulit nitong mga kababayan natin. Well, ang ano po nga natin, ang huling panawagan po natin, pera po doon sa pribadong sektor na nag-ooperate po ng ating domestic shipping lines, nananawagan din po tayo at tayo po ay patuloy pong nakikipag-ugnayan po sa Department of Transportation sa mga nakailang kalihim na po dyan. Simula pa po yan ng panahon po ni Secretary Tugade, Secretary Bautista, Secretary Dizon at ngayon po kay Secretary Banoy Lopez at maging sa Maritime Industry Authority po na gawin na pong mandatory yung online booking system po ng mga shipping lines at nang yung pong mga shipping lines pakapagplano po sila ng maayos na makita po nila ahead of time kung gaano karami po talaga ang demand doon sa rutang yon at na makapagprepara po sila ng dami ng barko. Kasi po pag malaman nila na malaki ang demand for this particular date, dapat para magkaroon po sila ng pagkakataon na maagang makapag-deploy ng mga barko at hindi po magde-deploy lamang sila kung kailan nakita na po nilang maraming pila yung tao, no? Kailangan po talagang magkaroon na po tayo ng digital solution diyan. And at the same time, ang suggestion din nga po natin kay Secretary Lopez po at sa Maritime Industry Authority
siguro po ay kailangan na repasuhin na po natin yung mga polisiya po natin dito po sa domestic shipping sector na kasi po, Sir Ted, dekada na din po yan na pinatutupad. Mukhang hindi na po siya akma sa panahon ngayon. At nakikita natin, kulang ang pangangapital sa domestic shipping sector. Baka kailangan po siguro papasukin na dyan ng yung foreign participation at nang ma-upgrade na po yung yung kalidad ng serbisyo, pati po yung pangangapital po dyan ay magkaroon po ng panibagong pangangapital or investment dyan po sa sektor na yan. Sige po, Attorney Jay. Hindi po ba yun parang, di ba maaapektuhan naman po yung local sector natin noon? Hindi ba dapat ang maging solusyon po dyan is baka yung gobyerno ang dapat magbigay ng kapital sa kanila para hindi na tayo magpapapasok ng foreign sector? Kasi po, Ma'am Chacha, yan pong sector na yan, deregulated po kasi yan. In fact, pati nga po yung kanilang mga taripa po, yung mga sinisingil dyan, wala po nagre-regulate dyan. Kaya napaka-flexible po niyang sektor na yan sa pagninegosyo. Kaya tayo po, hindi po natin din maintindihan kung bakit hindi po mga kapital, yung mga local na nag-existing na nag-ooperate dyan. But at the same time po, kailangan din po siguro yung Marina o yung Maritime Industry Authority na magkaroon po ng approach katulad ng ginagawa po sa land sector, na magkaroon po sila ng rationalization doon sa mga ruta. No? Kasi simula po nung nagawa yung parang mga available na ruta na inaaprubahan po ng Marina, marami na po, Sir Ted, Ma'am Chacha, na nagsulputang mga bagong tourist destination na nakalimutan na. Kaya hindi po ma-access yung mga bagong lokasyon, ng mga bagong destination kasi may very limiting po kasi ang regulasyon natin. Hindi madaling makakuha ng permit o lisensya yung mga barko para makapunta sa mga lokasyon na yun, at very yung iba namang ruta meron pong certain degree of protectionism, yung mga existing operator diyan na ayaw magpapasok naman ng mga bagong operator. So kailangan po siguro talagang i-revisahin po yan at i-overhaul po lahat ng polisiya nila dyan. Okay, sige po, pag-usapan po natin yan pagkagising na po ang mga mambabatas natin sa kanilang holiday break. Pero ngayon, Attorney Jay, natawa si Attorney Jay, nasa bakasyon na po kasi sila. Tignan natin kung re-revisahin po ba nila yan. Pero Attorney, ito pong balita din po namin kanina, aprobado na daw po ng PPA itong pagtaas po ng terminal fees. Sa Batangas Port po ito, tama po ba yon? Tama po yan, Ma'am Chacha. No? In fact, pa po yan, medyo matagal. Ang huli pong pa-adjustment dyan sa Batangas Port na ang current po na terminal fee dyan ay 30 piso at yan po ay nung pa pong 2010. So 15 taon na pong 30 pesos na sinisingil dyan. At simula 2010 po hanggang ngayon 2025, napakalaki na po ng pagbabago po ng terminal dyan, ng operasyon at ng serbisyo po dyan sa Batangas Port. At dahil din po dyan sa mga pagbabagong yan at mga investment po na ginawa ng operator dyan, minarapat na din po ng Board of Directors ng PPA na bigyang daan po yung hinihiling nilang adjustment sa terminal fee. Ang hiningi po nila ay 100 pero ang inaprubahan po ng PPA board simula po January 1 hanggang January 1 sa susunod na taon, pwede po silang magdagdag lamang ng 30 pesos at pagdating po ng July 1, another 30 pesos. So ang total po niyan, 60. instead na 100 na in-applyan nila, additional 60 so magiging 90 pesos po yan. Oo. Sige, so that's the price of privatization naman talaga kasi. Yan po yan ibinigay mo sa pribado, yung construction, pag pangangasiwa niyan, natural, hihingi sila ng karagdagang bayad. Parang sa NAIA din yan. Ganun po din yan sa Sir Jay, no? Ang paliwanag po dyan. Ang atin po lamang maging sulit yung pong dagdag na singil sa comfort and convenience ng mga pasahero. Ano po? Tama po, Sir Okay, Ted. In fact, sige. kung by comparison po, kung nakakaraan po kayo doon sa terminal po sa Katiklan, na yan po ay ino-operate po ng probinsya po ng Aklan, Ang terminal fee po dyan ay 300 pesos. Kung ikukumpara niyo po yung 300 pesos at saka yung kalidad po ng terminal doon dito po sa atin sa Batangas, by next year po hanggang 90 pesos lang at yan po ay hindi pwedeng i-adjust sa loob ng 3 taon.
talaga pong reasonable na din po Opo. sa paningin po ng PTA board yung hiningi po na increase po dyan. Sige po. Salamat na marami, Attorney Jay, sa inyo pong ibinigay na informasyon sa aming programa at muli po ang aming pong panawagan sa lahat. Ano po, makiayon sa kaayusan para po sa kaligtasan ng lahat ng babiyahe sa ating mga pantalan. Mabuhay po, Ninong Jay! Maraming salamat po, Ninong Ted, Ninang Chacha. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Thank you! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!